Narinig ni Lin Haoran ang pagtatanong ni Xiao Xuan sa kanyang mga motibo, mabilis siyang lumuhod. Inaalay ang spirit herb na nakataas ang dalawang kamay sa kanyang ulo, nagpapanggap ng kabanalan. Alam ni Lin Haoran na malaki ang kanyang mga krimen, ipinagtataksil ang sect, hindi karapat-dapat na maging disciple ni Shifu. Hinihiling ko lang po kay Shifu na tanggapin ang Dragon Blood Grass na ito. Maingat na pinagmasdan ng lalaking may berdeng buhok si Xiao Xuan at nag-aalangan na sinabi, pero Elder Xiao, mukha po kayong malakas at malusog, hindi po parang malubhang may sakit. Natatakot po ako na baka hindi na kailangan ng Dragon Blood Grass. Kumulog ang dila ng lalaking may kayumangging buhok, idinagdag, sayang. Nasugatan ang foundation ni Junior Martial Brother Lin Haoran. Kung walang 4th grade restoration peel, baka limitado ang kanyang future cultivation. Pagkatapos ay nagpalitan ng tuso na sulyap ang dalawa kay Xiao Xuan, masama ang ngiti. Nang uudyok ang lalaking may berdeng buhok, Elder Xiao, hindi ka naman magiging kuripot sa isang 4th grade restoration peel, di ba? Sumagot ang lalaking may kayumangging buhok, nasugatan si Junior Martial Brother Lin Haoran para lang sa kapakanan mo. Nakikita ang dalawang disciples ni Elder Mang na nagpapalakas ng loob sa kanya na parang mga propesyonal, lihim na tuwang-tuwa si Lin Haoran. Ngunit lumingon siya, nagpapanggap na pinapagalitan sila. Hoy, sobra na kayo. Ang walang kwentang pagganap na iyon. Nakita ni Xiao Xuan ang lahat. Ngumisi siya, nag-iisip, gusto niyo maglaro. Sige, ang Shifu niyo ay bibigyan kayo ng Oscar-worthy acting lesson. Pagkatapos, nagkunwari siyang bumagsak, nakasandal sa kanyang babaeng disciple, umuungal, Guy, Array. Sino ang nagsabing hindi ito kailangan ng Shifu mo? Mahina ang pakiramdam ni Shifu ngayon, perpekto para sa ilang Zulong Blood Herb para palakasin ang aking enerhiya, di ba, Shihinuo? Kinindatan niya si Shihinuo, tuso. Mabilis na nakuha ni Shihinuo ang signal, sumunod, oo, opo. Shifu ay sobrang hina kamakailan. Ang apat na lalaki sa ibaba ay nakatayo lang doon, tulala at awkward. Kinuyam ni Lin Haoran ang sanga ng spirit herb, nagngingit-ngit, ang matandang aso na ito ay talagang walang kahihiyan na ngayon. Hay nako, hindi naman masyadong mahalaga ang Dragon Blood Herb na ito. Kung mapagpapalit ko ito sa tier 4 na elixir, panalo pa rin ako. Tamang-tama, ipinagpatuloy ni Xiao Xuan ang kanyang pagkukunwari na may sakit, nanginginig ang buong katawan, halos kumakapit na sa kanyang babaeng disciple para suporta. Si Lin Haoran, kahit naiinis, ay nagkunwari pa ring tapat, kung ganoon po, Shifu, pakibigay na po ang Zulong Blood Herb. Hindi naman po gaanong mahalaga ang aking walang kwentang buhay. Hindi pa tapos magsalita ang traidor, mabilis na lumapit si Xiao Xuan na parang isang bugzo ng hangin, sinunggaban ng spirit herb mula sa kanyang kamay at sinabi, salamat. Pagkatapos, whoosh, bumalik sa kanyang orihinal na pwesto. Nakatayo si Lin Haoran doon, malalaki ang mga mata, bumubulong, ang bilis. Ibinigay ni Xiao Xuan ito sa kanyang babaeng disciple, nakangiti, narito, ingatan mo ito. Chicken soup mamaya, medyo natigilan si Shihinuo, nagtanong, Dragon Blood Herb at chicken soup. Kasabay nito, lumabas ang system notification, giftong Mortal Realm Dragon Blood Herb to Disciple. Received 5 times tier Earth Dragon Blood Herb as reward. Nakita na nakuha niya ang reward, bumalik si Lin Haoran sa kanyang pagiging pasyenteng mamamatay, cough. Mabuting makatulong kay Shifu. Agad na dumating ang dalawang disciples ni Mang Wu upang suportahan siya. Ang lalaking may kayumangging buhok ay balisang sumigaw, Senior Martial Brother Lin Haoran. Sumagot ang lalaking may berdeng buhok, nataranta, Senior Martial Brother Lin Haoran ay sinasaktan ang kanyang cultivation upang iligtas si Shifu. Elder Xiao, papayag ka ba na mamatay siya? Elder Mang, kailangan mong magsalita para kay Senior Martial Brother Lin Haoran. Si Elder Mang, narinig ito, agad na sumunod, pinagsama ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, humihingi ng hustisya, Elder Xiao, ang buhay ng tao ay pinakamahalaga. Kami ay mga Shifu, paano namin basta na lang mapapanood ang isang tao na mamatay? Kung kumalat ang balita, paano magre-recruit ng mga disciples ang 7-pick sect sa hinaharap? Dahan-daang lumakad si Xiao Xuan patungo sa traidor, sinasabi, teka.
Lumuhad siya sa harap ni Lin Haoran, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay at tumawa, dahil nagtatanghal tayo ng pagmamahala ng Shifu disciple, paano ko basta na lang papanoorin kang mamatay? Sige, isa lang itong tier 4 na elixir, hindi big deal. Ngunit malubha ang iyong pinsala, natatakot akong hindi mo kayang sipsipin ang power ng elixir. Paano kung magpadaloy ako ng enerhiya upang buksan ang iyong mga meridian muna? Ngumiti si Mang Wu, pumupuri, si Elder Xiao ay tunay na mabait. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim siyang nagmamasid, mukhang kaya talagang maglipat ng power ni Xiao Xuan sa kanyang disciple. Naglakas loob siyang gawin ito ng casual. Malamang ay mayroon siyang secret technique na hindi masyadong magastos sa kanya. Panatilihin natin ang pagmamasid. Pinagsama ni Xiao Xuan ang dalawang daliri, gumamit ng silencing spell sa leeg ng traidor at sinabi, handa kang isugal ang iyong buhay para sa akin, paano ko tatanggihan ang isang maliit na kahilingan? Sa sinabing iyon, isang gininto ang agos ng spiritual energy ang damaloy sa hawak na braso ni Lin Haoran, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Bumubula ang kanyang bibig at sumisigaw sa takot. Narinig ang kanyang sigaw, sinulyapan ng brown-haired disciple ang kanyang Shifu, nagtatanong, ito ang power transfer. Bakit napakalungkot ang sigaw ni Senior Marshal Brother Lin Haoran? Nalito din ang green-haired one, oo, bakit? Si Mang Wu, kumikilos na parang alam niya ang lahat, ay nagpaliwanag, huwag kang matakot. Ang power transfer ay likas na masakit. Ito ang swerteng pagbabago ni Senior Marshal Brother Lin Haoran. Tiniis ni Lin Haoran ang mga alon ng sakit na sumisira sa kanyang katawan, umiikot ang mga mata, nagmumura sa loob, ang matandang aso na ito ay hindi naglilipat ng power. Pinutol niya ang aking mga tendon at buto, ninanakaw ang aking cultivation. Samantala, tinitigan siya ni Xiao Xuan ng matinding pagkamuhi, pinapalakas ang intensity. Si Lin Haoran ay basang-basa ng pawis, sumasakit ang buto, tumutulo ang luha at laway, walang magawa. Sinulyapan niya si Mang Wu para humingi ng tulong. Tapos na ako. Bakit hindi ako makapagsalita? Elder Mang, iligtas niyo po ako. Ngunit ang elder, walang alam sa totoong sitwasyon, ay akala niya ay umiiyak ito ng luha ng tuwa at nagbigay ng thumbs up, ngunting Lin, magaling. Maya-maya, natapos ang power transfer show. Bumagsak si Lin Haoran sa lupa, walang buhay, may usok na umaakyat mula sa kanyang palso, malalaki at walang laman ang mga mata. Si Xiao Xuan, matapos turuan ng leksyon ang traidor, ay pinagpegan ang kanyang mga kamay, sinasabi, sige, kaya siyang gamutin ng gamot. Baka medyo napasobrahan ako kanina. Sobrang hina ng kanyang cultivation, hindi niya kinaya. Dalhin muna siya pabalik para magpahinga. Pagkatapos ay tumalikod si Xiao Xuan upang umalis, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, nagpapanggap na pagod. Naaksaya ko ang kalahati ng aking power. Kailangan ko ring magpahinga. Hindi na kayo patatigilan pa. Mabilis na dumating si Shihinoo upang suportahan si Shifu, tumawag, Shifu. Sa likuran nila, si Elder Mang, nakita ang pagod na pagganap ni Xiao Xuan, ay lihim na natuwa. Kinamot niya ang kanyang pisngi, tumatawa, mabuti, mabuti, mabuti. Nagsimulang umusbong ang masasamang plano sa kanyang isip. Kahit hindi niya malaman ang sikreto ng power transfer, malinaw na mas mahina na ang aura ni Xiao Xuan ngayon. Perpektong pagkakataon upang umatake, naisip ito, nagtipon siya ng spiritual chi sa kanyang kamay, sinasabi, Elder Xiao, pakiusap, mag-ingat po kayo. Matapos magsalita, sumugod siya kay Xiao Xuan, naglunsad ng sneak attack mula sa likuran. Nauna na itong naisip ni Xiao Xuan na natiling kalmado. Ngumisi siya, pagkatapos ay mabilis na umikot, naglabas ng palad upang harangan. Nagbanggaan ang dalawang agos ng spiritual power, lumikha ng isang nakakatakot na boom. Tinitigan ni Xiao Xuan ng matindi ang mukha ni Mang Wu, matalim at nagliliyab ang mga mata. Ngumisi, Elder Mang, ganyan ba dapat kumilos ang isang teacher? Bakit umaatake ng isang mahina at pagod na tao na kakalipat lang ng power sa iba? Nagulat si Mang Wu sa biglaang pagbabago, mas nagulat na maramdaman ang dumadaloy na power mula sa palad ni Xiao Xuan na lumalamon sa kanya. Natigilan siya, teka, hindi ba't kakalipat lang niya ng power kay Lin Haoran? Paano nagkaroon ng ganito kalakas ang kanyang spiritual power?
Ang ginintoang vortex of energy mula sa palad ni Xiaoshuan ay naging mas nakakatakot. Mabilis na nawasak ang spiritual power ni Mang Wu, pinapalipad siya sa ere, pinapabagsak sa malayo. Ganap na bumagsak si Mang Wu sa lupa, mukhang kaawa-awa. Nakita ito, nataranta ang brown-haired disciple at nagmadaling lumapit, sumisigaw, Elder Xiaoshuan. Matapos sirain si Mang Wu, hindi man lang sinulyapan ni Xiaoshuan ang kalunan, tumalikod lang at pumasok. Winawagayway niya ang dalawang daliri ng casual, sinasabi, Shihinuo, bumalik na tayo sa kulungan ng manok. Ang babaeng disciple, nasa sabik at puno ng paghanga, ay masunarang sumagot, Opo, Shifu. Tamang-tama, sa wakas ay nagising si Lin Haoran at nabalik ang kanyang boses. Kinami niya ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay, tinitigan ang dalawang disciples ni Mang Wu at sinigawan, ano pa ang hinihintay niyo? Nakuha nila ang pahiwatig, tumango, nagpalitan ng sulyap, at bamulong, nakuha. Kinuha ng brown-haired dude ang 3 purple poison needles, nakatuon ang mga mata kay Xiaoshuan na may balak pumatay, nag-iisip, ito ay mga hidden weapons. Kinuha ito ni Elder Mang sa kanyang paglalakbay na may special technique upang kontrolin ang mga ito. Natutunaw sila sa hangin, walang amoy, walang lasa, ganap na hindi mapipigilan. Naisip iyon, pinaikot niya ang kanyang braso. Bago kami umalis, sadyang binigay sa akin ni Elder Mang ang mga ito. Sinabi, kung magulo, gamitin mo sa Xiaoshuan. Talagang hindi mo siya hahayaang makabangon muli. Matapos mentally na balikan ang mga utos ni Mang Wu, inihagis niya ang 3 poison needles pasulong. Mabilis silang lumipad patungo sa likod ni Xiaoshuan, ngunit naramdaman ni Xiaoshuan ang panganib na papalapit at bahagya lang siyang umiling, iniiwasan ang lahat ng 3 karayom na dumiretso at bumaon sa pader na kahoy sa harap. Thud, thud, thud. Pagkatapos ay natunaw sila sa malagkit na likidong usok na tumutulo. Tinitigan ni Xiaoshuan ang poison needles, seryoso ang mukha, nag-iisip, seryosong masamang bagay. Buti na lang at nag-upgrade ang aking mga pandama matapos inumin ang boundless golden core na iyon. Nararamdaman ko na rin ngayon ang balak pumatay, kung hindi, babalik na naman ako sa dati ngayon. Bumubulong sa kanyang sarili, sinulyapan niya ang likod pagkatapos ng pagkabigo. Nagmura ang dalawang disciples ni Mang Wu sa ilalim ng kanilang hininga, iniwasan mo iyon, ha? Kakainin namin ito. Pareho silang nagsimulang magpakawala ng mas maraming karayom kay Xiaoshuan. Nanatiling kalmado si Xiaoshuan, nakayapos ang mga kamay sa likod ng kanyang likod at tumawag, Shihinuo, Asher Wave Sword Art, target sa likod sa kanan. Medyo nagulat ang disciple girl ngunit mabilis na kumilos, mahinang sumagot, naintindihan po. Inabot niya ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang Green Asher Edge Sword, pagkatapos ay iwinagayway ito sa isang malaking arko. Bumagsak ang mga poison needles sa sword energy, thud, thud ang mga tunog na umalangaw-ngaw. Nang matapos ang sword move, lumingon si Shihinuo, lubos. Nanatigilan at bamulong, ito. Nakita ang mga poison needles na kumikalansing sa lupa sa harap niya. Kasabay nito, lumabas ang isang system notification, system check, disciple has comprehended level 1 Asher Wave Sword intent under host's guidance. Triple rewards granted. Received mid-grade Earth Realm Spirit Dragon Armor. Pinanood ni Xiaoshuan ang likod ng kanyang munting disciple, nakangiti ng nasisiyahan, nag-iisip, hindi nakakagulat na mayroon siyang innate sword physique. Itinuro sa kanya ang Asher Wave Sword Art sa loob lang ng ilang araw at naiintindihan na niya ang sword intent. Ang dalawang disciples ni Mang Wu ay nakanganga na parang nakakita ng multo. Nagsimula silang magpapawis ng malamig. Nagulat, pagkatapos ay sumigaw sa hindi makapaniwala, ano? Paano iyan posible? Kalimutan ng chi refinang, kahit ang mga spirit severing cultivators ay hindi kayang gawin iyan. Ano ang pinagkakatiwalaan niya? Nalaman ni Lin Haoran na bumabagsak ang sitwasyon, nagsimula siyang gumapang sa lupa, sinusubukang tumakas, lintik. Kailangan kong umalis. Ngunit nakita siya ni Shihinuo. Hawak niya ang kanyang Asher Edge Sword, nagliliyab ang mga mata sa puot, Lin Haoran, ikaw na traidor na basura. Ipinagtataksil ang iyong Shifu at mga ninuno, binabaluktot ang tama at mali, at ngayon nagpaplano ka pang saktan si Shifu. Narinig ni Lin Haoran ang kanyang malamig na boses at natigilan, pumatla ang mukha sa takot.
Umungal siya, hindi mapapatawad. Pagkatapos ay dahan daw ang lumutang, iwinagayway ang kanyang espada pababa sa kanya. Takot na takot siya, desperadong sumusugod pa sulong, nauuto, bakit? Huwag kang lumapit pa. Sa isang iglap, sumabog ang sword aura, hamati sa katawan ni Lin Haoran. Doon lang malamig na binawi ni Shihinuo ang kanyang duguan na espada. Si Lin Haoran ay nakahandusay sa lupa, baluktot ang mukha sa paghihirap, dumudugo ang bibig, bumubulong pa rin, ito. Hindi ito maaaring mangyari. Doon na doon siya nalulunod sa pagsisisi sa pagtalikod, uhaw sa mas maraming benepisyo. Matapos harapin ang traidor, casual na lumapit si Shihinuo, hawak ang espada, sa tatlong mangwu. Nataranta ang brown-haired guy, sumisigaw, huwag kang lumapit, elder. Si Mang Wu, sinusuportahan ng kanyang dalawang disciples, ay nanginginig din, ngunit pilit pa ring nagpakita ng tapang, ikaw. Pinatay mo ang kapwa-disciple. Hindi ka palalampasan ng sect leader. Ang green-haired guy, galit pa rin, ay ayaw tumanggap ng pagkatalo, at nagsalita. Sa aming dalawa, kasama ang isang Golden Core Elder, bakit kami matatakot sa isang initial stage cultivator lang? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.